So, grabe guys, sobrang ganda nitong inyong life messages. No, we have the sun and the garden and the gate energy in reverse. So, ito guys, no, mga pagpapala, ito blessings, ang sun ang nagre-represent ng mga blessings sa tarot deck mga kapiksi. And it's true for this deck guys, talagang papasok yung mga blessings sa inyo. And yung iba sa inyo guys, no, parang with this energy, ibig sabihin nito, ready ka na lumabas ng iyong comfort zone, ready ka na sumubok ng mga bagong bagay outside your comfort zone, yung mga bagay na hindi mo pa na-explore, ganyan. Kumbaga yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan, hindi yung literal, no, pero yung parang chapter ng buhay mo, new journey, bagong paglalakbay ng buhay mo na hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Oracle of the Month. Ito yung ating Oracle reading para ngayong September, para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong decks guys. Ito yung spiritual messages, life messages, and then love life naman to. Combination ng positive and negative, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano yung mag-resonate sa inyo mga kapiksi, take that message. Unahin natin itong spiritual message for Leo. So, we have the number 50 sa I Ching deck mga kapiksi. Tingnan natin kung anong ibig sabihin nitong image na to guys. Habang hinahanap natin yung ibig sabihin nito guys, no, meron tayong membership program sa ating channel. Sa lahat ng gustong matuto mag-manifest, i-click nyo lang yung join button dito sa video na to o kaya dyan sa ating sa ating YouTube channel. Alright, so ang ibig sabihin nito guys is the crucible, cosmic order. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin guys. On the one hand, the crucible symbolizes the giving of a physical nourishment. On the other hand, it stands for soul food. That's to say, it's spirituality. In respect of your personal life, this means that a piece of cosmic harmony is realized within your being. So, yung mga soul food, mga kapiksi, yung mga food for the soul, diba? So, it's very important na tawag dito, pinapakain natin yung ating mga kaluluwa. Hindi yung literal na pagkain mga kapiksi, but alam niyo yun, tawag dito, feeding ourselves good intentions, mga good vibrations na magpapalakas sa ating being, no, whether it's human being or spiritual being natin mga kapiksi. Always remember guys that we are spiritual beings in a human form. So, whether yung ating physical na katawan or physical na being, yung ating inaalagaan, and even yung spiritual being natin, dapat balance eh. Dapat parehas nating inaalagaan mga kapiksi. So, yeah, yun yung ibig sabihin natin. Matuto tayong i-filter guys yung mga pumapasok sa ating buhay, yung mga inaalaw natin na mag-penetrate sa ating kabuhayan. It's either negative or positive lang naman. Dalawang bagay lang naman yan palagi guys, diba? Either positive or negative lang palagi. Either creation or destruction, diba? Ibig sabihin whether makakatulong sa atin or makakasira sa atin, di ba? Again, both sa physical being natin or sa spiritual being natin. So, lahat ng mga mensahe na natatanggap nyo, mga kinakain nyo, mga nakikita nyo, mga taong nakasalamuhan nyo, mga sitwasyon na kinaka-involvean nyo, di ba? Make sure na it's always dun sa maganda, may magandang dulot sa'yo, may magandang benefit sa'yo, may kumbaga more on positive. Yun lang yung ibig sabihin nito mga kapiksi. Okay, again, kailangan balance, both spiritual and human form natin or human being natin. Kasi sometimes, masyado na tayong nakafocus sa makamundo
makamundong mga bagay na nakalimutan natin yung ating spirituality, yung ating spiritual being, even yung pagdadasal nakalimutan, 'di ba? So at least man lang sa mga ganong kasimpleng bagay, yung pagdadasal gawin nating habit, mga kapiksino, at least parang food for the soul nga siya, guys. Alright? Okay, so comment down below if naintindihan nyo yung inyong spiritual message, guys. Very important na nakakarinig tayo ng mga ganyan para hindi tayo masyadong makamundo, no? Alright. Tingnan naman natin itong life messages para sa inyo. Habang sinashuffle ko to, guys, no? Panoorin nyo muna itong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And, uunlad at aasenso yung iyong pamumuhay kapag natutunan mo yung mga information dyan, mga Kapiksi. Alright? So, grabe, guys. Sobrang ganda nitong inyong life messages. No? We have the sun and the garden and the gate energy in reverse. So, ito, guys, no? Mga pagpapala, ito blessings. Ang sun ang nagre-represent ng mga blessings sa tarot deck, mga Kapiksi. And it's true for this deck, guys. Talagang papasok yung mga blessings sa inyo. And yung iba sa inyo, guys, no? Parang with this energy, ibig sabihin nito, ready ka na lumabas ng iyong comfort zone. Ready ka na sumubok ng mga bagong bagay outside your comfort zone, yung mga bagay na hindi mo pa na-explore, ganyan. Kumbaga yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Hindi yung literal, no? Pero yung parang chapter ng buhay mo, new journey, bagong paglalakbay ng buhay mo na i-explore mo, ganyan. And maaari itong magdala ng sangkatutak or mga blessings sa buhay mo. This is also letting you know that your guides are guiding you to the right path, no? Parang sinisinagan ka ng liwanag ng iyong mga gabay para ilagay ka sa tamang daan or tamang landas ng buhay mo na magdadala sa iyo ng talagang kasaganaan, prosperity sa pamumuhay mo, mga Kapiksi. Okay, so i-declare mo na to, guys, no, sa baba, mine abundance, mine blessings, para talagang ma-experience nyo itong mga blessings na to, mga Kapiksi. And the fact na lumalabas itong energy na to, ibig sabihin talagang bumubukas yung mga pintuan ng blessings, nawawala yung mga blocks nyo or balakid nyo sa buhay, and talagang mananagana kayo, Leo. Alright? So, comment down below, mga Kapiksi, if naka-resonate kayo, if na-excite kayo dyan sa mga blessings na yan. So, i-mine nyo na itong. Paki-mine na lang, guys. Usian dito sa channel natin, no, para talagang maramdaman nyo yung mga pagpasok ng blessings, guys, sa buhay nyo. Alright? Okay. And then yung last message para sa inyo, guys, is love messages naman gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, no, naka-flash sa screen nyo yung ating paano email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, guys, pwede kayong mag-book ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung love messages natin, guys. We have sunglasses energy and not today, mga Kapiksi. For some of you, guys, no, maaring no contact kayo nitong person mo, or iniiwasan nyo yung isa't isa. You are merong negative na sitwasyon na pinagdadaanan kayo ng person mo. May hurt, may hindi pagkakaunawaan, miscommunication, misunderstanding even. For some of you, pwedeng literal na nag-aaway kayo. But
isa sa inyo or pwedeng both of you is umiiwas na makipag-usap para ayusin or resolvehin yung mga issues, mga kapiksi. So, kapag ganyan, sometimes nakakatulong yon momentarily na lalo na kung mainit yung sitwasyon, na palipasin mo na yung init, yung galit ng ulo, tapos tsaka mag-usap kapag ready na. But sometimes kapag prolong na, ibig sabihin matagal na parang hindi nag-uusap, ganyan, nagkakaroon ng reason or dahilan or way para magkaroon kayo ng emotional gap, no? Una, magsisimula yan sa emotional gap. Ibig sabihin parang nagkakalayo yung inyong mga kalooban, and then pwedeng sumunod yung physical gap, as in magkaroon na ng hiwalayan, di ba? So pwedeng mga ganun yung mga possibilities kung hindi ma-resolve itong mga issue na to. Pero yung iba sa inyo, parang I'm sensing na ayaw makipag-usap, no? Pero stock naman ng stock dun sa person. Pwedeng hindi kayo nag-uusap, pero parang palagi mo tinitingnan kung anong ginagawa niya, or baka hindi siya nakikipag-usap sa'yo, kaya ang ginagawa mo na lang is in-stalk mo siya, or tinitingnan mo kung anong ginagawa niya, bakit hindi siya nagte-text sa'yo, bakit hindi siya nagre-reply sa'yo. Pwedeng i-stalk mo siya, literal sa social media, ganyan. Or baka pag natutulog na siya, let's say for example, mag-asawa kayo, kinakalikot mo yung cellphone niya, kung alam mo yung password, okay? Mga ganon. Pero ibig sabihin lang, nandun yung tension. Nararamdaman nyo ba? Nandun yung tension na something is not right, not in place, there's something wrong, and you have to address this, mga kapiksi. Otherwise, kapag hindi nyo to in-address, and again, maprolong yung ganitong klaseng sitwasyon, maaari magkaroon ng lamat sa inyong relationship, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, and kung saang message kayo naka-resonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito sa love life, comment nyo down sa baba, mga kapiksi. And ito yung ating full moon kapalaran, no? Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.